Wuji. Wuji. Napadpad ako rito sa panahong ito. Sa liblib na kabundukan ng dinastyang Dayu. Bilang isang hangal na mangangaso. Dahil ang dating may-ari ng katawang ito ay isang hangal. Tuwing gabi, ay niyayakap ng dalagang hindi pa niya napapangasawa. Para himbingin siya hanggang makatulog. Hindi niya alam na ako ngayon ay tinatawag noong una na ang ganap na mandirigmang Diyos. Mabuti na, Wuji. Inumin mo na itong mangkok ng gamot na halamang gamot. Para gumaling ka. Ni kaunting bigas wala na sa bahay. Malapit na ring singilin ang buwis. Inumin mo ng maayos ang gamot. Humiga ka na lang sa bahay. Lalabas ako para magmakaawa kayo, Anlauer. Tingnan ko kung makakahiram tayo ng kalahating salop ng bigas. Para may maitawid tayo ng ilang araw. Sinta, hindi tayo mamamalimos sa iba. Ako ang mangangaso. Wuji, ikaw. Ikaw na talaga ang mukhang hangal. Lalabas ka ng bahay pati ang bahay. Hindi mo na mahahanap. Sinta, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hahayaan kitang kumain ng karne araw-araw. Wuji, ngayong araw. Parang may kakaiba sa'yo. Ako na. Meron din pala nito sa bundok. Huwag ka nang magtago. Ikaw na pabaya sa lahat. Napakalaking likas na carp. Talagang ang napahuli ko pa ngayon. Malalaking alimango at carp. Balak ko sana sa bundok lang maghanap buhay para mabusog. Hindi ko inakalang makakakain pa ako ng masarap. Hangal na, Wuji. Marunong ka na palang pumakyaw at manghuli sa bundok. Hoy! Pati hangal marunong ng manghuli ng isda. Nakakagulat, ha. Daan, tabi muna. Kailangan kong umuwi para magluto ng karne para sa sinta ko. Wuji, gusto mo bang mamatay? Hindi pwedeng kainin ito. Hindi pwedeng kainin ang alimango. Nakakalason ito. May lason. Lason ang alimango. Wuji, umuwi ka na agad. Ikatlong tiyo. Ano nang nangyari? Yuan Lauer. Matagal na siyang paikot-ikot sa tapat ng bahay ninyo. Siguro. May balak na naman sa asawa mo. Yuan Lauer, ano nang gagawin mo? Lumayo ka sa akin. Sa ganitong tagutom na panahon, ang bigas ng aming pamilya Yuan. Madali bang pahiramin? Pero, kung magiging mabait ka, at pahihipuin mo ang maliliit mong kamay, maaari ko pang pag-isipan. Nabigyan ka pa ng ilang araw. Ang hayop na ito. Pahihipuin ang mga kamay, ha? Halika, hipuin mo ito ng husto. Ikaw pala, hangal. Pumatay na ang hangal. Wuji, tigilan mo na. Kapag nagpatuloy ka pa, may mamamatay. Wuji, ayos lang ba ang kamay mo? Ang nangyari ngayon. Pagkakamali ko. Hindi ko alam na si Yuan Laoer pala ang kusa pang magdadala sa atin ng bigas. May iba kang pakay. Sariling kuya ni Yuan Laoer. Siya ang punong baryo rito. Pero ano bang dapat kong katakutan? Ayos lang, asawa ko. Ako ang magpoprotekta sa iyo. Alam mo naman si Wuji sa amin, di ba? Napakagiting niya. Halika, busugin mo muna ang tiyan mo. Magtitiis muna tayo sa hapunan ngayon. Bukas akyat ulit ako sa bundok para maghanap ng makakain. Ako na ang kukuha ng balat ng elm. Asawa ko, hindi mo iyan kakainin. May pagkain ako. Asawa ko, sandali lang. Ito ang para sa iyo, asawa ko.
Wuji, pantaboy ito sa masamang espiritu. Bitiwan mo na, hindi iyan pwedeng kainin. Kapag kinain mo iyan, mamamatay ka. Pati alimango, nakamamatay daw. Pwede iyan, hindi ka mamamatay. Walang lason iyan. Nakain ko na iyan, hindi naman ako namatay. Masarap iyan. Sige, kain na. Kung hindi rin naman kakainin, magugutom lang tayo hanggang mamatay. Kahit malason man ako. Basta busog akong mamamatay. Wuji, wala ka bang nararamdamang masama? Ayos lang, asawa ko. Masarap iyan, tikman mo. Napakasarap nito. Kahit may lason pa iyan, paninindigan ko na. Wuji, tingnan mo kung ano ang nahukay ko sa bundok. Ugat ng baging. Hindi ba ito kamoteng kahoy? May lason, asawa ko. Asawa ko, may lason iyan. Alam kong pagkatapos kumain at matulog ng mahaba, gagaling din. Kumain ka lang at matulog ng mahimbing. Ang mga tao sa mundong ito ay inaakala lang na antok ang banayad na pagkalason. Balatan at hiwain sa mga piraso. Ibabad mo sa tubig ng 2 o 3 araw at mawawala ang lason. Ang ibig mong sabihin, pwede ka nang hindi umidlip ng antok na antok. Ha, may ganyang paraan pala. Hindi ka pa naman tuluyang tanga, bata. Ha 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 ha. Chen Wuji, ang tapang mo ha. Siya ang punong baryo. Nambubuli at nang aapi ng mga taga rito. Chen Wuji, narinig kong nagwawala ka sa baryo. At inaapi ang mga inosenteng mamamayan. Ang laki ng loob mo. Kahibangan. Halos nabugbog mo ang tiyan ko. Kalokohan mo. Hindi ikaw ang nanakit kay Yuan Jinbao. Puro kalokohan. Punong baryo. Pakinggan mo muna ako. Asawa ko. Ako ang magpoprotekta sa iyo. Wala naman. Ay, Sanyu. Matagal ko nang alam ang lahat. Umamin ka na. Kuya, kalag ka rin ang hangal na ito papunta sa sambahayan ng angkan. Bugbugin ng halos mamatay. Aamin din siya. Pinuno ng angkan Chen, ano ang tingin mo sa usaping ito? Kung talagang lumabag siya sa batas. Kahit bugbugin ng halos mamatay, magaan pa rin ang parusa. Mga tiyuhin. Si Wuji ay mahina ang isip. Hindi niya sinasadyang saktan ang iba. Si Yuan Laoer ang malinaw na nagtangkang mamilit sa akin. Pweh. Ikaw na mabahong babae. Bago ka pa man ikasal, napahamak mo na ang mga magulang ng hangal. Ako pa nga ang natatakot na malaska at mapahamak ako. Haha. Pero muntik ko nang makalimutan si Chen Ho. Kung hindi ka pa ikinasal ng maayos ngayong katapusan ng buwan, ipapadala ka namin sa himpilan ng county para ibenta. Ayon sa batas ng dinastyang Dayu, ang lalaki at babae na lampas 14 ay hindi maaaring manatiling binata o dalaga ng higit sa kalahating taon. Ang lumampas sa takdang panahon na hindi pa kasal at walang anak ay sa pilitang pinapamiyesa ng kaharian. Hindi ba't napagkasundo na ako sa aming pamilya? Hoy, Sanyang! Isa siyang hangal. Paano niya maiintindihan ang mga ganitong bagay? Kung hindi pa rin, ipapadpad kita sa tarangkahan ng county. Ayos lang, dalhin mo na siya sa himpilan ng county. Kung gagastos pa ako para ilabas siya, mapapasakamay ko na rin siya. Dapat din bigyan ang hangal na ito ng isa pang asawa. Maghanap kayo ng isa na maitim, mataba at marunong lumaban. Araw-araw siyang pagbubuntunan ng sumpa. Kailangan mo pa ba akong turuang tumakbo? Kung hindi siya magpapakasal, pati mga magulang niya, papatawa ng 5 ulit na buwis. Wuji, kung muli kang pahahanapan ng asawa ng opisina, mabuti nang pagdaanan mo na lang ang mga araw mo ng maayos. Ako, mukhang nakatakda na akong pakasal. Babae, ako lang ang dapat mong pakasalan. Maging magkasintahan na tayo ng opisyal. Wuji, ano ba nang sinasabi mo? Babae. Ako lang ang dapat mong pakasalan. Babae.
Akala mo ba, ipapakasal mo siya sa kung sino-sino lang? Wooji, pinapaisip mo ako ng husto. Babae, papasok na ako sa bundok. Kumusta naman ang asawang napili mo para sa hangal na iyon? Sapat na bang maitim at mataba? Ha ha ha. Pinili ko para sa batang iyon ang pinakamaganda sa buong county bilang asawa. Ate, nalulunod ka na ba sa kung ano? Umupo ka riyan. Pinatay ng babaeng iyon ang tatlo sa pamilya. Naglalakas loob ka pang maging ganoon kabagsik. Pumapatay siya ng tao, hindi ba't dapat siyang parusahan ng pagputol? Enye. Ikaw na ulol. Taon-taon nang inaalala ang kaarawan ng Empress Dowager. Pinakamataas na parangal ng kanyang kamahalan. Kaya pala, talagang bagay iyon sa hangal na iyon. Mas mabuti pang ang saksakin siya ng 1 o 200 ulit. Kapag dumating ang tawag mula sa himpilan bukas, papapunta ko na agad siya para isama ang mga Chen. Bakit parang may iyakan at alulong ng mga demonyo sa pamilya Yuan? Ay, mukhang may masamang nangyari sa kanila. Mabilis, isuot niyo ang damit. Anong klaseng katawan iyan? Maghapon kang nagtrabaho ng mabigat. Pahinga ka na muna. Ikaw, magmadali kang maligo. Kailangang maaga kang maisama si Sanyang sa tanggapan ng kasal para ayusin na ng formal ang kasunduan. Sa ngalan ng opisyal, pipigain hanggang mamatay ang balak ni Yuan Laoer at ng 2 pa niyang kapatid. Babae. Ah! Wooji na patay. Anong ginagawa mo ng maaga pa? Si Yuan Laoer ay gusto kang pakasalan. Ngayong araw mismo. Magmadali tayong maglagda ng kasulatan ng kasal. Bakit hindi mo agad sinabi? Sige, umalis na tayo. Dalhin mo ang talaan ng ngipin. Paano ako mapapangasawa ni Yuan Laoer ngayong araw? Paano niya ako mapapangasawa? Ipapadala ako ng tanggapan ng kasal bilang asawa. Tapos isasama ka niya. Ang ibig mong sabihin, magpapadala ang tanggapan ng kasal ng isang asawa para sa iyo ngayong araw. At sa kanila ako isasama. Ang Yuan Laoer na ito ay talagang tuso at malisyoso. Dapat pinaalalahanan mo ako kahapon. Malapit na tayong mahuli. Hindi na ako umabot kagabi. Edad. Pagkakasunod. Pangalan. Sige na. Lagda at thumb mark. Ang salaping panghandog mula sa hukuman. Kasayahan ng bagong kasal. Kasal na ang prinsipe ng korona. Nakatakda na ang prinsipe ng korona sa 3 araw. Sabi mo talaga, Wooji, totoo ngang may mga taong ganyan. Na ipinapanganak ang tao na marunong na agad ng ganyang bagay. Dapat nga siguro. Sabihin mo nga, ano ba talaga ang bagay na iyon? Hindi ko alam. Ikaw na hangal na iyan. Noong karaniwan, hindi ka naman ganoon kabobo ng lubos. Bakit pati ganyang bagay hindi mo alam? Naku, napakatindi naman nito. Dapat umayon tayo sa bagay na ito. Dapat hayaan nating siya ang manguna. Magiging napakaaliw nito. Kung hindi alam, hindi talaga alam. Sa gabi, tuturuan kita ng mabuti. Pero kung bobo ako, bakit mo ako sinisigawan? Sige na, huwag kang magtampo. Pinakamasama na, tuturuan pa kita ng ilang ulit. Umuwi na tayo, Wooji. Pinakamabuti ka, asawa ko. Tara na, asawa ko. Umuwi tayo sa nayon. Wooji. Naku, lagot. Mula sa kabayanan, may ipinadalang mapapangasawa para sa iyo. Ayoko. Chen na hangal, saan ka na ba napadpad?
Napag-abala patuloy ang mga ginoong bantay. Naghintay kami rito ng buong 1 oras. Alam mo ba ang kasalanan mo? Napakabangis mo. Gusto mo ba akong kagatin hanggang mamatay? Ikaw na mabahong hangal. Mag-ingat ka, baka mapatay kita sa palo. Kung hindi ka takot mamatay, maaari mong subukan. Tumahimik ka, Lauer. Pumirma rito si Wuji. Ano ang gagawin? Si Wuji at si Husan Yang. Kayo dalawa ay kasal na. Ikaw na hangal, akala mo karapat-dapat ka. Si Husan Yang noon pa man ay ipinagkasundo ng maging asawa ni Wuji. Haha, Ginoo, ako. Saan naman ako mangangahas? Natakot lang ako na baka itong hangal na ito ay manlinlang ng mga tao. Kaya sinaway ko lang siya ng kaunti. Umalis ka. Tara na, Lauer. Yamang ikaw ay kasal na. Nakilala na ang lehitimong asawa. Ang babaeng bilanggo na ito ay isang mabigat na salarin na bagong napatawad. Ayon sa batas, dapat siyang italaga sa mga mabubuting mamamayan bilang manggagawa. Dalhin mo na siya pauwi. Iha, sumama ka muna sa amin pauwi. Iha, ano ang ginagawa mo? Nag-asawa ako sa edad na 15. Pinatay ang 3 tao sa pamilya ng asawa. Ano ang balak mo? Wala akong balak. Kung gusto mo akong patayin, sige lang. Gusto ko lang linawin ang lahat. Para hindi mo ako ituring na kaaway balang araw. Ang aking ama ay dating mataas na tagapagsiyasat sa hukuman. Nasamsam ang aming ari-arian. Napilitan akong magpakasal. Ikaw na marunong at may asal. Binibining mula sa marangal na angkan. Bakit ka pumatay ng tao? Noong araw ng kasal. Noong mismong sandali ng kasal. Ang asawa ko at ang aking biyanan na lalaki. Gusto #30 Yubang salitan akong samahan sa silid ng bagong kasal. Kaya kinuha ko na ang kutsilyo. Ang babaeng iyon. Hindi na kailangang sabihin pa, dukha ang pamilya ko. Kung hindi mo ako apihin, ayos na. Parang may kulang pa akong nasabi. Hindi na kailangan. Naghirap ka. Ipaghahanda kita ng mainit na tubig. Maligo ka muna ng maayos. Hugasan mo ng husto ang alikabok ng nakaraan. Bukod sa mga palaso na gawa sa kahoy, maaari ka pang maglagay ng ilang patibong. Nasaan ang kubeta? Mahirap na tao. Paumanhin, Ginoo. Kakaiba ang naranasan ni Wuji at Yue. Huwag mo siyang apiin. Narinig mo ba? Ay, hindi mo ipapakita, edi huwag. Edi manghuli na lang ako. Ha 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 ha. Dalawang mumunting laruan lang naman ito. Hindi pa sapat para sa akin kahit 2 kagat. Maraming ang hayop sa itaas. Pero buhay na buhay ang mga leopardo at tigre. Pero sa mga mumunting bagay na ito lang kikita, wala pa ring pera. Kahit pumalpak ako ngayon, kailangan ko pa ring umakyat ng may paninindigan. Pupuntahan ko ang hambog na iyon para siyang isang kayamanang naglalakad. Hindi pa rin ako naniniwala. Kung kaya mo, tumayo ka lang dyan at huwag kang gagalaw. Ang lakas talaga ng loob ng hayop na ito. Hindi ko lang talaga pinaniniwala ang kasing tigas niyan ang buhay mo. Napakagaling. Bakit ang bigat ng larong ito?
Ngayon ka na talaga makakatikim sa akin, Chenye. Ang cute mo talaga. Hindi ko alam kung medyo maasim ang karne ng larong ito. Napakalaking ud niyan. Kayang lamunin niyan ang lahat ng baka sa nayon. Wuji, ikaw. Pumasok ka sa bundok ng mag-isa at pinatay mo siya. Aking mabuting bata. Ilang taon na kaya siyang nabubuhay. Ang tanga. Paano mo siya napatay? Walang sugat sa labas. Baka napatay sa isang suntok na walang kamay. Kung nakita lang ni Yuan Laoer ang galing na ito. Maglalakas loob pa kaya siyang kalabanin si Wuji. Sinisipa ang bibig. Anong ginagawa mo? Ang bulok na od, pababain is #30 Yo ang ihi at #30 Yo sa takot. May kaya siyang gawin sa akin, subukan niya. Hayaan is #30 Yo akong bumili ng pandikit. Si Yue ang gumamit ng kutsilyo para mapatay ka. Kuting. Wuji. Hindi ba mabibili ang karne ng ahas na ito? Bigyan mo ako ng isang hiwa. Ilang buwan nang hindi nakakakita ng laman ang mga bata sa bahay, nang hihina na. 3 sentimo lang bawat kalahating kilo. Ang husay ng paghiwa, hahaha. Bigyan mo rin ako ng 2 kalahating kilo. Wuji, bigyan mo ako ng 5 kalahating kilo. Napakalakas na pampalakas ng katawan ng karne ng ahas na ito. Pinakamainam itong gawing sabaw ng ahas. Monting kuneho. Saan ka ba nakakita ng 5 kalahating kilo? Ang dami mo ng 6 o 7 kalahating kilo. Kung gayon, 5 kalahating kilo na lang ang singil. Alam kong mabuti ang puso mo. Pero sa mundong ito, walang madaling buhay. Sa susunod, huwag ka ng sobrang tapat. Nabenta na ang karne, may gusto pa ba kayo ng sariwang isa? Karne ng ahas. Wuji, bakit ka napakatagal ngayon? Bumalik na ang Ginoo. Nako, napakalaking ud niyan. Nako, mas malaki pa ang ahas na ito kaysa sa nakita ko noon. Mas makapal pa ang katawan ng ahas na ito kaysa sa bewang ko. Ang liit ng bewang mo, sino pa ang pwedeng pantayan yan? Sa susunod, kailangan nating kumain ng mas marami sa bahay. Ang gandang ito, hindi kayang itago. Itabi na lang natin ang kaunti. Dalhin sa bayan at ipagpalit sa pera. Kayo na ang mauna at magdiwang. May naisip na akong paraan para harapin kayo. Masarap, masarap. Kain na rin kayo. Yue. Ang dami nitong karne. Sobrang init, di ko kaya. Kapag hindi pa ito maibenta bukas, panis na lahat. Ate, 3 gin lang ng asin ang kailangan. At ilang pabango at maanghang na pampalasa para maatsara. Pwede na itong tumagal ng kalahating taon nang di masisira. 3 gin ng asin, 360 ang halaga. Saan naman tayo kukuha ng pera niyan? Kung gayon, mas mabuti pang kumain pa ako ngayong gabi. Halika, sa loob tayo at magbabad ng paa. Punas mo ang mukha mo. Yue, ang balat ng braso mo. Bakit parang mas malinis at mas pino pa kaysa kanina? Ha, meron ba? Baka dahil sa sabaw ng ahas ni ate na nakabuti sa katawan. Misis, ako rin gusto kong magbabad ng paa, gusto ko ring maligo. Huwag mong guluhin. Masyadong maliit ang palanggana. Mamaya, bibigyan kita ng isa pang palanggana ng tubig. Sasama ako sa paghugas. Nagkikiskisan pa lang tayo ng katawan. Mabilis lang yan. Ek! Nakita kong kumilos si Ginoo. Mukhang gusto niyang makasama si ate sa silid. Ay! Nalimutan ko. Kakakuha ko lang ng marriage certificate. Sa batas, dapat nga talagang magkatabi sa silid. Pero ngayon lang ako niyan. Eh ano ngayon? Malinis ang puso ng Ginoo.
Para siyang bata. Ate, kapag maamo mo siya, susunod siya. Wala na, ganito na lang. Matigas ang ulo niya. Pero kapag inaamo mo, sumusunod agad. Hindi mahirap pakisamahan. Dito ka humiga. Ate, ikukwento ko sa inyo ang isang kwento. Nagsa-sleepover tayo ngayon ah. Hindi ba kakatanggap lang natin ng marriage certificate? Sino bang nagpapakwento bago matulog sa gabing kasal? Tigil, magsisimula na ang buwan ng dalaw ko. Sige, hindi na ako mag-ingay. Matulog ka na. Ginoo. Nagluto si ate ng lugaw na may isda. Bumangon ka muna at kumain. Yue. Bakit namumula ang mukha mo sa umagang ito? Pinanaginipan kita kagabi. Huwag kang magsalita ng walang basehan, Ginoo. Wala naman. Bakit mapula ang mukha mo? Wala naman. Ginoo, nagkakabit-kabit lang ang panaginip mo. Sabihin mo sa akin. Ano ang sinabi ko sa panaginip? Hindi pwede, hindi pwede. Ginoo, uminom ka na ng lugaw. Lahat kayo, tinatago ninyo ako. Puro kalokohan ang inaalok ninyo sa akin. Yue, ano ang nangyari sa iyo? Ha? Ayos lang ako. Wala akong problema. Pero medyo nagugutom ako. Pupunta ako sa kusina. Kakaiba talaga. Wuji. Sa susunod, huwag mo nang dalhin sa bahay ang ganitong bagay. Hindi na pwede kainin ang sawang ito. Makakasakit ito ng tao. Masarap ito. Talagang masarap. Hindi ito tahong. Mukhang mas masarap ito kaysa tahong. Talaga bang pwede itong kainin? Diretsyong iihawin na lang. Mrs., kahit ito hindi mo alam. Hindi ko pa iyon nakita kailanman. Anong alam mo dyan? Sige, bumangon ka na. Ayusin na ang gamit, papunta na tayo sa bayan. Asawa ko, kaya mo bang pasanin? Bakit hindi ko kaya? Napakaliit lang nito. Sige na, at bumalik kayo ng maaga. Inihaw na pala ka ang tanghalian, tama. Ako na ang mag-aayos. Hindi na kailangan. Magpahinga ka na. Ganyan ka nang nanghihina, gusto mo pa ring magtrabaho. Kapag gumaling ka na, saka na lang. Magpahinga ka ng maigi. Kung wala kang magawa, walisan mo ang sahig. Tatay, inay, hindi ako ipinagbili. Napunta lang ako sa swerte. Wuji, ihagis mo rito ang mga gamit. Papunta tayo sa bayan. Kasama ko rin ang ikatlong tiyuhin mo sa bayan. Sakay na. Papunta sa bayan para magbenta ng karne ng ahas. Tiyo Sham, pero magkano kaya ang tamang presyo ng ahas na ito? Sa tingin ko, 6 na wen ay ayos na. May bebenta rin ang hiwalay ang apdo at balat ng ahas. Tiyo Sham, ano ang gagawin ninyo sa bayan ngayon? May ilan din akong bagay na ibebenta, pati si ikatlong tiyo. Tingnan natin kung makakabuo tayo ng pambayad buwis. Nga pala. Ikinasal ka na kay Wuji. Noong isang araw lang. Dapat may handaan. Bakit palihim? Hindi pwedeng iwaksi ang ritual. Saan kami kukuha ng pera para sa handaan? Sapat na ang kasulatan ng kasal. Ay, kayo talaga mahihiyain. Humingi kayo sa ating mga kapamilya ng tulong-tulong. Makakapagdaos na rin kayo ng inuman. Talagang napagtiisan ka, asawa ko. Kapag may pera na tayo, gagawan ko siya ng ingranding kasal. Tiyo Sham, mali ba ang daan natin? May aasikasuhin lang ako ng iyong ikatlong tiyuhin. Kailangang dumaan ng kaunti sa paliko. Hindi niya naman ako ibebenta, di ba? Magkano ka ba? Papunta na sila. Maghanda kayo. Wuji, bantayan mo ang asawa mo. Manatili ka sa karwahe, huwag kang gagalaw. Iwan ang mga ari-arian at ang kalabaw na karwahe. Palalampasin namin ang buhay ninyo. Wuji, bakit mas matindi pa kayo kaysa sa mga bandido, ikatlong tiyo at tiyo Sham? Asawa ko, huwag kang matakot. Ang mga mukhang masamang ito, siguradong masasamang loob. Wuji, mga ligaw na bandido ang mga ito. May ilang kaso silang bitbit. May patong buwis pa ang pamahalaan sa kanila.
Isa na ring paglilinis ito para sa taong bayan. Kasabay nito, mabubuo rin ang ating buwis. Ayos na ayos ang trabahong ito. Mas mabilis pa itong kumita kaysa mangaso. Huwag kang magsalita ng wala sa ayos. Hindi natin pwedeng gawin ang ganitong bagay. Bakit ka pa sumisigaw-sigaw? Nakakamatay ito, kaya huwag kang makialam. Yung libingan nyo, bagong hukay ang lupa at nakalitaw sa labas. Mauunawaan agad iyan ng iba. Ang mga ito ay masasamang bandido na pinaghahanap ng otoridad. Nagtatanggol lang tayo sa katarungan ng langit. Tiyo Siyam. Sigurado, ako at Wuji ay mananatiling tikom ang bibig. Hawakan mo. Ito ang pampakalma para sa asawa mo. Huwag ipagkalat ang yaman. Pagbalik sa nayon, huwag kang maingay. Wuji. Bawal na bawal ang usaping ito, pwede akong mapahamak ng husto. Ginang, huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko. Pero sumusunod naman ako sa sinasabi mo. May pabuya ba? Alam mo namang kailangan may pabuya. Andyan pa ba si Tiyo Siyam? Ang bait mo ngayon at ibinenta mo ang karne. Bukas ng gabi, ipaghahanda kita ng masarap na pagkain. Litsa, sige na nga. Nagbebenta ka ng pagkain galing sa gubat. Sariwa galing sa gubat. Anong klaseng laman iyan? Sawang ahas. Kagabi lang nahuli, sariwa pa. Ang laki ng bahaging ahas na ito. Wala pang bahid dugo. Balutin mo nga ako ng 2 pinakamakapal. Parang sobra ang 700 barya. Siguro mayaman ka nga. Hindi pinapansin ang 3 kalabasa at 2 jujube na iyan. Bumili na lang tayo ng kaunting dawa. Tapos bilhan pa kita ng 1 pares ng sapatos. Bili rin ako ng ilang panloob para kay Wei. Ginang. Ikaw naman. Wala naman akong gaanong gusto. Matagal mo nang suot ang damit na iyan. Ngayon, kailangan nating mag-ipon. Hindi ko matitiis. Na nakikita kong ganoon kagandang babae. At paikot-ikot lang sa lumamong damit. Tara, pumunta tayo sa tindahan ng tela. Ang tamis talaga ng bibig mo. Kung gayon, tingnan natin. Ginang. Mukhang matino at abot kaya ang tindahang ito. Pasok tayo at silipin. Huwag kang basta gumastos ng kung ano-ano. Tingnan muna ang presyo bago magsalita. Tingnan natin kung anong damit ang bagay sa bisita. Magkano ang damit na ito sa tindahan? Magkano po ito, kuyang tindero? 100 barya. Masyadong mahal, Wuji. Hindi na ako bibili. Bili na lang tayo ng pangdalaga ni Wei. Bili. Huwag kang manggulo. Kailangang bilhin iyan. Kuyang tindero. Kapag binabaan mo pa, bibilhin ko na. 75 barya, wala nang ibababa pa. Sa edad kong ito, ang paggawa ng 1 piraso ay 3 taon ang pagod. Sinabi mong 80 barya. 2 ang kukunin ko. Kuyang tindero, wag mo na siyang pansinin. Medyo kulang siya sa isip. Isipin mo na lang na bata siya. Ginang, mas mataas ako sa iyo. Saan ang mababa? Nga. Ang lakas ng dating ng pamilya namin na Wuji. Kuyang tindero, hindi pwedeng mas mura pa ba? Ay, hindi ka rin pala basta-basta ha. 70 barya, kunin mo na. Ikaw na ang pumili. Maraming salamat, kuyang tindero. Gusto ko pa ng 1 set ng panloob. Magkano? Babae, para sa balat ang suot mo, huwag sa magaspang na tela. 2 piraso ng telang seda, 35 barya. Basta seda ang gusto ko. 2 set, mabilis na balutin, haha. Wuji, ako na ang bibili ng gamot para sa iyo. Tapos bilisan mo ng bayaran ang buwis. Ang perang ito, palagi mo na lang dinadala sa katawan mo. Hindi ako mapalagay. ₱1,580 barya.
Hintay, si Chen Wuji ba ng West Mountain Village yan? Sa unang araw ng susunod na buwan, itinalaga ka sa lungsod ng punong himpilan. Para ayusin ang ilog Yunhe. Pagdating ng araw, ikaw na mismo ang pumili ng taong isasama. O kaya ay magbayad ng 300 barya bilang pamalit sa serbisyo. Naiintindihan ko na. Ate, maawa ka na sa akin. Ek, huwag kang mag-ingay. Kung maingay ka pa, tatagain ko ang ulo mo. Kapatid na babae. Bumalik na pala kayo. Bumalik na. Bakit ka maihawak na espada? Tagain ang masamang tao. Pinapatay niya ako, Ginoo. Sabi pa niya, pag nagtagumpay siya, pakakasalan niya ako at gagawin akong maliit niyang asawa. Sa sobrang inis ko, 2 taga ang binigay ko. Yuan Lauer, tandaan mo. Kamong 2. Hindi naman siguro ganoon kalaki ang alitan natin, di ba? Bakit mo ba ako gustong patayin? Kailangan ko pa ba ng dahilan para patayin ka? Kung ayaw mong magsalita, walang problema. Siguro. Mas matibay ka pa kaysa sa higanting sawa noong nakaraan. Sandali. Sinasabi ko sa inyo. Naibigan ko ang asawa mo. Kapag namatay ka, siya na ang magiging akin. Para sa asawa ko. May mukha ka pang humingi ng awa. Maawa ka na sa akin. Babayaran ko kayo ng 3 tael ng pilak. 3 tael. Ang buhay mo, Yuan Lauer, ay hindi naman ganyang kamahal. 5 tael ng pilak. Hindi naman sobra. Uwi ako ngayon para kumuha ng pera. Huwag kang kabahan. Kung hindi mo madala bago magdapit hapon, papatayin kita. Dadalahin ko, sigurado. Wuji. Ang itsura ko talaga, palaging nagdadala ng gulo. Mukhang gumagaling na ang pagkabobo mo. Kung gusto mo, hiwalayan mo na lang ako. Tapos magpakasal ka ulit sa tahimik na dalaga. Aking sinta. Kakaunti pa lang ang pag-asa ng araw natin. Gusto mo nang tumakas. Pero ako ang nagpapahamak sa inyo. At kayo naman, araw-araw na lang ay kabado. Hindi pwede. Kahit paano, dapat bigyan mo ako ng kahit isang anak. Wuji. Tungkol sa mga anak, natatakot akong wala akong magagawa. Aking sinta. Hindi mo kasalanang maganda ka. Napakaraming masasamang tao sa mundo. Hindi ba sila ang pumunta rito para manggulo? Hindi mo dapat sisihin ang sarili mo. Tama ang sinabi ni Ginoo, ate. Ang may kasalanan ay ang miserableng Yuan Lauer. Paano masisisi ang kagandahan mo, ate? Pero, wala nang pero. Kapag nagtangka kang tumakas, igagapos kita sa kama. Babantayan kita araw at gabi. Wuji. Ginoong Chen, ito ang 2,000 barya. Wala ka ng reklamo, di ba? Wala po. Lubos akong kumbinsido. Umalis ka. Opo, aalis na po agad. Si Wuji na ganyang klaseng hamak na tao. Matapos makakuha ng malaking talo, tiyak na gagawa pa siya ng gulo at maghihiganti. Huwag kang mag-alala, aking sinta. Kinuha ko ang perang ito. Para lang pababain muna ang kanyang pagbabantay. Pagdating ng oras, mawawala siya na parang bula. Yue, pumunta ka sa tarangkahan ng bakuran. At tibayan mo ito ng malaking kahoy na pampatigil. Ginoo, pananggalang ito laban kay Yuan Lauer. Ngayong gabi, magdadala ako ng mga tao para gumanti. Bakit ka pa natataranta, Yuan Lauer? Ngayong gabi, kahit sino pa ang dumating, wala akong aatrasan. At huwag mong isipin na hahadlangan mo ang unang gabi naming mag-asawa. Bilis, ibaba mo ako. Sa liwanag ng araw pa naman. Nasa labas pa si Yue. Iyan lang ba ang iniisip mo? Siyempre, kinuha na ang kasulatan ng kasal. Napakalaking bagay iyan. Nako, ang laki ng tiwala mo sa sarili. Kakaipon mo lang ng kaunting pera, nagwawala ka na agad. Tingnan mo kung ano ang dala ko. Nakadating ba ako sa tamang oras? Tang-tama ang dating mo. Para sa iyo ito. Ginoo. Para sa akin ito.
Iniisip ka ni Wuji sa puso niya. Tara, Yue. Palitan natin at subukan. Maganda ba ako kay Wuji? Salamat sa gastos mo, Ginoo. Maganda, talagang maganda. Pero narinig ko, mas maganda raw kung hindi ito isuot. Puy! Ikaw na mahalay na lalaki. Kahit si Yue, pinagbibiruan mo pa. Ay, asawa ko, dahan-dahan, masakit. Ek! Sa tingin ko, ngayon ay napakatalino at mahusay na ni Ginoo. Wala nang bakas ng dating kabubuhan. Yue! Sa tingin ko, ikaw ang swerteng bituin ng ating bahay. Mula nang pumasok ka sa bahay na ito. Ang dating kabubuhan ni Wuji. Parang lubusang gumaling na. Si ate at si Ginoo. Ang mabuting tao, may awa ang langit. Asawa ko, malalim na ang gabi. Panahon ng magpahinga. Pwede nang matulog. Pero mangako ka, hindi ka gagalaw-galaw. Ipinapangako kung hindi ako gagalaw. Ginoo, aayusin ko ang kwelyo ng kasuotan mo. Ginoo, mangangaso pa ba kayo sa bundok ngayon? Bibili ako ng isang magandang pana. Hindi na kasi ngayos ng dati ang nauna. May-ari ng tindahan. May matibay na pana at palaso ba kayo? Matibay na pana at palaso. Kontroladong paninda iyan. Mag-aalsa ka ba? Ako ang mangangaso ng gramong ksisyan. Ito ang tanda ng sambahayan. Pana itong gawa sa kahoy na yu at sungay. May hatak na 3 bato. Kaya nitong butasin pati ang itim na oso sa bundok. Baka lang hindi kayanin ng katawan mo ang hatak nito. CJ. Sapat na tibay. Ito na ang kukunin ko. Siguradong magandang panimula. Kapag mas mahusay ang gamit, mas madali ang gawain. Lahat ng bitag sa bundok na ito. Mula ngayon, magiging kayamanan ng aming pamilya Chen. Tumigil ka. Iwan mo ang mga palasong bakal na binili ko lang. Aba, grabe. Pasensya na, maling daan ang napasukan ko. Magpatuloy kayo. Huwag na ninyo akong ihatid. Ako na ang aalis mag-isa. May malalaking huli talaga sa malalim na kabundukang ito. Kapag mas napraktis ko pa, kahit ang lungga mo, wawasakin ko. Wuji, hindi ka ba nasugatan ngayon? Nakakuha kami ng isang baboy ramo at ikinulong sa silid ng mga kalat. May 2 pang buhay. Tutu. Naku po. Ang ganda ng balahibo. Siguradong mabebenta ng napakamahal. Asawa ko. Tinulungan ba noon ng 3 tiyuhin ko ang ating pamilya? Tumulong. Paano namang hindi tumulong? Kakaiba talaga ang sangay ninyong mga Chen. Bihira rin kayong magdalaw sa isa't isa. Pero kapag may nangyari sa sino mang bahay, siguradong tutulong sila ng palihim. Kaya lang, hindi lang alam ng karamihan sa nayon. Mukhang kailangan ko itong ayusin at pag-isipang mabuti. Tungkol sa pagkakilala ko sa angka ng Chen. Ginoo. Kumain muna tayo. Mukhang nadurog at nalusaw na ang karne. Wuji. Napagod ka ng buong araw. Maaga kang matulog na. Sa tuwing bumababa ang dilim ng gabi ngayon, doon pa lang nagsisimula ang pinakaabangan. Paano ako makakatulog mag-isa? Dahil lang sa munting hangaring iyon. Hindi ka na nga natutulog.
Asawa ko, kasal na tayo. Bukas mo na gawin ang mga gawaing iyan. Ganun ba kaganda tingnan? Maganda. Nga pala, asawa ko. Sabi mo noon, tuturuan mo raw ako. Bakit ka nagmamadali kapag tapos na ang dalaw mo, ituturo ko sa'yo. Bumangon ka na. Aking hangal na asawa. Kumain ka muna agad. Punta tayo sa syudad at ibenta ang natirang karne ng ahas. Sige, kahapon nga nakabagsak pa ako ng isang patay na unggoy. Kasabay na rin natin itong ibenta. Kayo ba'y magpapatingin o bibili ng gamot? May unggoy ako rito. Sabi ni Ginoong Kso ng tindahan ng kabaong. Baka kailanganin ninyo ito. Kaya pinapunta niya ako rito para subukan ang swerte. Gising na po, maestro. May dumating na may gustong magbenta ng buto ng unggoy. Ay, aray. Siya Oyo, ikaw na salot na walang galang sa guro at ninuno. Papatayin kita. Ay, aray. Mabilis tumakbo ang batang to. Sa kilos pa lang, halatang sanay sa pakikipaglaban. Kapag natutunan mo to, parang may pakpak ang pangangaso mo. Ibebenta mo ba ang patay na unggoy? 100 wen. Ang baba naman. Dagdagan mo naman. Totoong pwedeng gawing gamot ang unggoy. Pero hindi naman ito madalas. Hindi mababa ang 100 wen. Ginoong Zhang. Pakiusap po, tulungan ninyong tingnan. Talagang hindi ko ito magagamot. Huwag ka nang palaging pumupunta rito. Sa lakas ng inyong pamilya, saan pa ba makakahanap ng bantog na manggagamot? Gusto ko pang matahimik na makapagpahinga sa pagtanda. Ayokong ipadala ako ng ama mo sa bungad ng silangang pamilihan. Maawa ka naman. Tara na, umalis na tayo. Pero kahapon, hindi humihinto ang pagdurugo ko. Hanggang sa humupa lang. Kung magpapatuloy pa ito. Natatalo ako sa takot na baka mamatay ako sa loob ng ilang araw. Sagana ang iyong dugo at lakas. Hindi ka mamamatay. Iyan, mapapangako ko. Pero ang sakit mo talagang hindi ko kayang gamutin. Ano bang sakit ng matandang iyon? Kailangan kong malaman kung ano ang sakit. Paano ko hindi malalaman kung paano ito gagamutin? Paano ikaw, bata ka, marunong ding gumamot? Hindi naman. Saan ba siya dumudugo? Ilong ang dumudugo. Akala ko pa naman. Walang gaanong problema. Nakakailang, napunta pa sa maling hinala. Kung sa ibang lugar ang pagdurugo. Sa tindi ng pagdugo niya araw-araw. Matagal na sana siyang hindi na nakakakilos. Pero ilong lang ang dumudugo. Wala nang iba kundi hangin at init sa baga. Init sa sikmura at apoy sa atay na umaakyat. Sobrang sigla ng apoy sa puso at kulang ang yin kaya matindi ang init. Ang mga iyan ba? Hindi mo alam. Hindi ko alam. Paanong hindi ko alam? Huwag kang magpanggap sa harap ko na parang marunong ka. May saysay ba iyon? Alam mo ang mga iyan. At sasabihin mo pang hindi ka marunong magpagamot. Talagang ang hindi ko alam, mga ngaso lang ako. Pero pormal akong nag-aral. Nag-aral ako sa 3 bantog na manggagamot. Hindi pa lang ako nakakapagpagaling ng pasyente. Tunay ngang mahusay kang mga ngaso. Sayang lang at ang sinabi mo kanina ay mali. Matagal ko nang natiyak iyan. Kung gayon, emosyon ang sablay niya. Kalokohan. Ang sablay na emosyon ay pwedeng magdulot ng walang tigil na pagdurugo ng ilong. Sandali. Sabay-sablay ang emosyon. Baradong daloy ng enerhiya sa atay. Kaya hindi maayos ang daloy ng dugo at sigla. Iyan ba ang ibig mong sabihin? Ipasuri mo sa kanya ang pulso. Ikaw na. Ako na ang magtatanong. Hawakan mo ang kamay ng dalaga. Natatakot ka bang mabuntis siya? O ano?
Hindi naman iyon mangyayari. Kaya lang hindi naman kailangan. Ang dalaga ay nalulunod sa pag-ibig. May lalaking minamahal niya pero hindi niya makuha. O isa siyang maawain sa kapwa. Dahil sa dami ng dalamhati sa mundo kaya siya nalulumbay. Ito rin ba? Ay sakit din ba? Siyempre. Tunay ngang may minahal akong isang tao. Mahal ko pero hindi ko makuha. Hindi makain at hindi makatulog. Gabi-gabi hindi makatulog. Matanda, magreseta ka na. Inuutusan mo ba ako? Hindi. Hindi ba ito ang lugar ninyo, Ginoo? Unang Lunas. Putulan mo ang isang hibla ng sarili mong buhok. Sunugin hanggang maging abo at inumin kasama ng tubig. Inumin ng 3 beses. At mapipigil ang pagdurugo ng ilong. Pero kailangan ko lamang ipaalala sa iyo. Ang dalagang ito ay anak ni Ginoong Zhang na tagapagsiyasat. Tagapagsiyasat. Kapag siya ang nilapatan mo. At nagkaroon siya ng anumang sakit. Kahit may 3 ulo ka. Hindi iyan sasapat na mapugutan. Hindi ito tulad sa Yunnan County. Na pwedeng ipantapat sa mga mumunting opisyal na iyon. Dalaga, wala talaga akong nasabi kanina. Ituring mo na lang na hangin ang sinabi ko. Pero, gusto ko sanang subukan. Hindi naman. Talaga, nagbibiro lang ako. Ang asawa ko ay isang inosenteng tao. Minsan malinaw ang pag-iisip. Minsan naman malabo. Hindi ko rin alam ang mga reseta na ito. Kailan niya natutunan ang mga iyan? Pero malamang ay may ilang problema. Hinihiling ko po ang inyong pag-unawa. Matagal ng kalahati ng buhay ko ang ginugol ko sa pagpapagaling. Ang buhok na sinunog hanggang abo at ipinaloob sa labas. Karaniwan ding ginagamit ang abo ng buhok para alisin ang natitirang dugo. Pero hindi ko pa iyon narinig noon. Ang sinunog na buhok at naging abo ay pwede nang inumin. Binibini, wag mo na lang basta subukan iyan. Kuyang ito. Pakiusap, tulungan mo akong gamutin. Kung may mangyaring anuman, lahat ay kasalanan ko. Walang kinalaman dito si Kuya. Ipinapangako ko sa ngalan ng aking ama. Hindi kailanman magdudulot ng anumang abala kay Kuya. Anong sakit ang gagamutin? Nakalimutan ko na kung ano iyon. Ano nga ulit ang sabi ko kanina? Matanda na ako, may sariwa pa akong karne ng sawa. Gusto mo ba? Ako ang bibili. Ibabayad ko ng 10 ulit ang halaga. Kung papayag lang si Kuya na gamutin ako. Talagang mapagbigay ang dalaga. Napakalaki lang talaga ng pinagmulan niya. Pakiusap, iligtas ninyo ako, Ginoo. Lubos akong nagpapasalamat. Bahala na. Matanda, pahiram ng papel at panulat mo. Mahirap payuhan ang matigas ang ulo. Ikaw na ulol, gusto mo bang mamatay? Isulat mo ang mga sinabi mo kanina. Lagdaan at lagyan ng marka. Ikaw mismo ang humiling na gamutin kita. Hindi ako ang mapilit na gagamutin ka. Nagulo ang damdamin. Hindi gamot ang susi. Kailangan mong humanap ng ilang mga bagay na makapagpapagaan ng katawan at loob mo. Halimbawa, mangaso, makipagsuntukan o makipagtalo. O kaya maglibot sa kabundukan at mamasyal sa tubig at ganda ng paligid. Ang pangangaso at pakikipagsuntukan ang nauuna. Dahil ba iyon ang pinaka-epektibo? Hindi naman. Ang punto ko lang. Napakapangit mo. Mas bagay. Ang pakikipagtalo, pakikipagsuntukan at pangangaso at depende sa mood mo. Ano ang sabi mo? Napakapangit mo. May problema ba? Ayoko nang magpagamot sa iyo. Hintayin mo at papaluin ka ng lolo ko ng tabla. Masisira ang ulo mo sa palo. Nako, mukhang sumobra ang biro ko. Sewer. Binibini, sandali lang. Nasabi ko ng mali. Binibini. Sinadya kong sabihin iyon kanina. Sa totoo lang, para rin iyon sa paggaling mo. Bitawan mo ako. Hindi na ako magpapagamot. Hayaan mo na akong mamatay. Sinadya ko ngang sabihin iyon. Para lang gulatin ka. Para maibsan ang bigat ng loob mo.
Napakaganda mo naman. Pawang sabi-sabi ko lang kanina. Totoo ba ang sinasabi mo? Totoo. Ayon sa mga sinaunang aklat, ang galit ay lumalaban sa labis na pag-iisip at ang saya naman ay lumalaban sa lungkot. Kasiyahan at galit, makakatulong na maibsan ang gulo sa damdamin. Pero di ko akalaing may tao pa lang. Nagagamit niyo ng ganito. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Talagang may ganitong paraan ng paggagamot. Pakiramdam ko nga. Parang gumaan ng kaunti ang dibdib ko. Mukhang may bisa nga. Pero kung gusto talagang maalis ng tuluyan, hindi iyon agad-agad. Nabasa ko rin ang reseta na inilabas niya kanina. Napakabalanse at maingat. Mas mahusay ang kanyang husay sa panggagamot kaysa sa akin. Huwag kang malungkot, matanda. Iyon ay dahil hindi mo pa naunawaan ang sakit na ito. Maraming salamat. Hindi ko alam na mayroon palang ganitong paraan sa mundo. Nawala ako sa ayos. Hintayin mo akong gumaling. Tiyak na pupunta ako sa inyo para magpasalamat ng harapan. Hindi na kailangan iyan. Bigyan mo lang ako ng pera. Siyempre naman. Suisi. Dalhan mo ng pilak ang Ginoo. Hindi nakapagtataka, anak siya ng mayamang angkan. Ang laki talaga ng abot niya. 2 leyang iyon buo. Ngayon, hindi na problema ang pag-asikaso sa gamit ng bahay. Ginoo, ate. Sa wakas nakabalik na rin kayo. Malaki ang ani natin ngayon. Pasok kayo at tingnan ang magagandang bagay. Asawa ko. Ang mga pagkaing bagong bili kahapon. Bakit mo dinala sa bundok iyan? Si matandang Lee sa bundok. May ilang magagandang balat ng hayop siya. Dadagdagan ko ng kaunting pagkain at ipagpapalit sa kanya. Dadaan na rin ako sa kailaliman ng bundok para mangaso. Manatili ka na lang sa bahay at hintayin mo ako. Nilipon nila ang buong nayon ng mga zhao. May pagkain ang batang ito. Tagain siya. Punyeta ka. Tatakas ka pa. Patayin siya. Hayop ka. Naibigay ko na sa inyo ang lahat ng pagkain ko. Hahabulin pa. Sa pilitang pagsalakay. Matigas ang kalaban. Sabay-sabay tayong sumugod. Kunin ninyo na lang ang pagkain, ayos lang. Naglakas loob pa kayong lipulin ang nayon. Ngayong araw, ni isa sa inyo ay hindi makakaligtas. Pinuno. Ang batang nasa labas, tusong-tuso, parang unggoy. Nakatayo siya sa bubungan at nagpapakawala ng palihim na pana. Nakapatay na naman siya ng 3 nating kapatid. Mga walang silbi. Kung hindi pa natin mahuli ang batang iyon, unahin ko kayong tagain. Napakaraming beses ng pinana ng todo. Nanghihina na ang kanang kamay ko. Kung pipilitin ko pa ang isa pang palaso. Baka hindi ko na mahawakan ng maayos ang tabak. Kapag may ilang hayop pa akong mapabagsak, atras na tayo. Kung hindi natin sila tuturuan ng leksyon ngayon, hindi tatahimik ang dibdib ko. May mga kapatid na naman tayong nadamay. 7 na naman nating kapatid ang napatumba. Ang bugok na iyon parang multong anino. Hindi mo talaga mababantayan ng husto. Mga hangal. Mga hangal. Kayong napakarami. Nagpahila lang sa isang tao na parang aso. Palabasin ninyong lahat ang mga kapatid. Harangan ang pasukan ng eskinita. Sunugin ang sirang baryong ito. Opo. Pinuno. Masama ito, may dumarating na mga kawal. Huwag mo nang isipin ang batang iyon. Mainit ang sitwasyon, atras agad.
Tatalunin natin ang napakarami sa kanila. At hindi ko rin alam kung makakalabas pa tayong buhay. Sandali, may yabag ng kabayo. Pinangambahan ko sila ng husto. Hindi maaari iyan. Opisyal, hindi ako palaboy. Ako ang ninakawan ng mga palaboy. Nakaipit ako sa nayon at hindi makalabas. Talaga bang ninakawan ka? Totoo iyon, walang halong biro. Opisyal, sila muna ang nangagaw sa akin. Dahil sa galit ko, lumaban ako at napabagsak ko ang ilan sa kanila. Pwede mo bang patunayan ang pagkakakilanlan mo? May tala ako sa sambahayan. May tala rin ako sa sambahayan. Taga-Gramong Ksisyan ako. Magsasaka. Mga ngaso. Ang dinastyang Dayu ay kailangan ang mga kabataang tulad mo. Dapat kang maging huwaran sa buong lalawigan. Ikaw lang, napabagsak mo ang ilang tulisan. Hindi ko na matandaan, mga 14 o 15 yata. Isa laban sa 15. Talagang kahanga-hangang mandirigma. Haha, sige, gawin na nating 20. Gantimpala para sa mga ulo ng mga tulisan. Bawat isa, isang leang napilak. 2 munang sakahang lupa. Ay, yayaman na ako nito. Yuhu, pumili ka ng magandang opisyal na tabak para sa kanya. Kung may mahusay na sandata ang taong ito, tiyak na magiging isang magiting na general. Salamat po, Ginoo. Salamat po, Ginoo. Kapag nasa kanya ang tabak na ito, ikaw na ang sundalo ng dinastyang Dayu. May kapangyarihan kang kumilos ayon sa nararapat. Kumilos ayon sa sitwasyon. Napakagandang balita. Maraming salamat, General. Dr. Chen. Mula sa malayo, mukha kang ikaw. Hindi ko akalaing ikaw nga talaga. Dalagang Xiu'er. Saan ka ba nagmamadaling pumunta ng ganyan? Naparito ako para hanapin si Dr. Chen. Pakiusap, iligtas po ninyo ang aking ama. Hindi ko siya malulunasan. Wala naman ang pasyente sa harap ko. Hindi ako makakapagreseta mula sa malayo. Binibinik Xiu'er, mas mabuti pang bumalik ka na. Hindi ligtas sa labas ng lungsod ngayon. Dr. Chen, basta pumayag kang tumulong. Maaari akong magbayad muna ng 100 leang na pilak bilang bayad sa konsultasyon. Hindi ganoon kadali ang pagpapagaling. 100 leang na pilak. Gusto ko rin sanang kumita. Pero wala talaga akong magagawa. Talagang wala nang ibang paraan si Dr. Chen. Maraming salamat sa tapat na paliwanag, Doktor. Hindi na kita guguluhin, Xiu'er. Nasalakay ng mga tulisan ang pamilya Zhao. Natatakot lang ako na may mangyari sa nayon ng Xishan. Kailangan ko nang magmadaling bumalik. Sino ang tinatawag mong hangal? Yenue, sa tingin mo. Bukod sa'yo, sino pa ang tatawagin ko? May mga tao sa nayon na lalabas para ipagtanggol ito. Ikaw lang ang walang anino. Uy, ang hangal, may ibinuga na pala. May dala ka pang tabak. Hindi rin masama ang busog na ito. Mukhang matigas na busog na yari sa elm. Siyempre, sasama ako sa pagdepensa ng nayon. Huwag mo na akong alalahanin. Hangal. Hoy, ikaw na hangal, nakuha mo pang murahin ako. Kumpiskahin ninyo ang tabak at busog niya. Ilagay sa imbakan ng nayon. Ibigay mo rito. Aray, para akong mamamatay sa sakit. Ang hangal na si Chen ay nananakit pa ng tao. Ano ang sabi mo kanina na gagawin mo sa mga gamit ko? Hindi ko narinig ng malinaw. Ulitin mo. Aba, Chen, sumobra ka na. Tumigil ka. Ama, baliw na si Chen. Hindi lang niya ibinibigay ang mga panusto sa depensa ng nayon. Gusto pa niya akong patayin. Ingat po kayo, Ginoo. Kakaiba ang batang ito ngayon. Nakakatakot ang lakas niya. Sige, sige, ikaw na Chen na hangal. Maghintay ka lang. Hindi pa tapos ang usapang ito. Dalhin ninyo ang binata. Magaling ka, bata. Paano naging ganoon kabilis at husay ang kilos mo?
Pero nilagay mo sa alanganin ang mukha ni Yuan Jintang sa harap ng lahat. Ang matandang kalabasang iyon, tiyak na darating para manggulo balang araw. Ang masama lang kung hindi siya darating. Asawa ko. Yue. Bumalik na ako. Ginoo, sa wakas nakabalik ka na. Pinag-uusapan na ito sa nayon. Ikaw, noong hapon ay binugbog mo sa gitna ng kalsada ang anak ng kapitan ng nayon. Wuji, hindi ka naman napahamak, di ba? Ang tusong Yuan Jintang na iyon. Marami siyang mga tauhan sa ilalim niya. Huwag kang mag-alala, ilang hamak lang na walang kwenta. Hindi man lang nila nahipo ang lailayan ng damit ko. Yue, may tatanungin ako tungkol sa isang tao. Sa kabisera, may isang nagngangalang Zhang Ba. Opisyal na taga-siyasat. Zhang Mingyuan. Marami siyang mga kakamping tauhan. Lubhang tuso at malupit ang mga pakana niya. Paano ka naman nagkaroon ng alitan sa kanya? Nasapul ko lang ang isang kahinaan niya. Magagamit natin yan sa susunod. Parang humihingi ng balat sa tigre. Ginoo, mag-ingat ka. Huwag na muna nating pag-usapan iyan. Kain ka na habang mainit pa. Buong araw kang naglakad, tiyak gutom na gutom ka na. Chen Wuji, lumabas ka na dyan. Kung gusto ninyong mamatay, lumapit kayo. Hulihin ninyo ang hayop na ito na walang takot sa batas. Amo, malaki ang gantimpala ko sa sinumang makahuli sa kanya. Sugod. Amo. Mukhang mabagsik ang batang ito. Baka hindi namin siya mapigil. Puro mga walang silbi. Ni ang ganitong kriminal, hindi ninyo kayang hulihin. Kriminal. Ako nga ang gustong magtanong. Anong kaso ang haharapin sa pang-aagaw ng gantimpala ng hukuman? Ano ang ibig mong sabihin? Anong gantimpala? Bulag ka ba? Akala mo ba saan galing ang tabak na ito? Ikaw. Puro kalokohan lang iyan. Gumagawa ka lang ng kwentong imbento. Una ninyong pinilit agawin ang mga gantimpalang galing sa hukuman. Tapos, sasalakayin niyo pa ako. Yuan, ang kapitan ng nayon. Ganyan ba ang asal mo? Huwag mong sabihing magkakasabwat kayo ng mga tulisan. Amo, may masamang balita. Pumasok na sa nayon ang mga tulisan. Nasa harap na natin ang malaking kalaban. Isang hakbang paatras, katumbas ng kamatayan. Kung ayaw ninyong mawasak ang tahanan at mapahamak ang pamilya ninyo, kunin niyo ang lahat ng armas. Tama si Wuji. Mamatay man, lalaban tayo hanggang dulo. Ipagtanggol natin ang nayon natin. Huwag nating hahayaang makapasok ang mga tulisan. Itong mga salot na ito. Paano sila napunta rito sa ganitong oras? At dito pa mismo sa gramong ksisyan na padpad. Amo, ano ang gagawin natin? Aarestuhin pa ba si Chen Wuji? Walang saysay. Patayin ang mga tulisan. Kung makapasok talaga ang mga tulisan. Ang napakalaki nating kayamanan sa pamilyang Yuan. Malilimas lahat. Mukhang hindi swerte ang araw na ito. Bakit ang mga taga-nayon na ito? Parang alam na nilang darating tayo. Napakahigpit ng kanilang pagbabantay. Yung baliw na mga ngaso kaninang tanghali. Hindi na kaya ng mga kapatid natin. Umatras na, mabilis. Babalik tayo para maghiganti. Pagdating ng araw, lilipulin ko ang siraulong nayon na ito. Wuji. Patay na si Yuan Jintang. Pinatay ng mga tulisan. Nakakatawa man sabihin. Ilang ulit nang sumalakay ang mga bandido. Nagwatak-watak ang mga tauhan ng pamilyang Yuan at hindi nakayanan. Si Yuan Jintang ay natapakan ng sarili niyang mga tao hanggang maging durog na laman. Easy, ang gumagawa ng kasamaan ay sa huli rin mapapahama. Buti nga at nakaligtas pa siya. Halos mabuwag na ang mga buto ko. Kailangan ko nang bumalik at matulog ng mahimbing. Asawa ko, ayos ka lang ba? Yue, asawa ko. Ayos na. Napalayas na ang mga tulisan. Sige, magpapakulo ako ng tubig. Maghilamos ka muna at magpahinga ng maaga.
Pagkatapos mong maligo, pwede na ba tayong matulog ng magkasama? Wooji, buong araw ka ng pagod. Bukas ng gabi na lang. Asawa ko, bakit ka pa kumakatok? Pasok ka na. Chiyo Sham. Ikaw pala. Wooji, hindi ba kita naabala? Magpahinga ka na, hindi naman. Tiyo Sham, may mahalaga ka bang pakay at naparito ka ng gabi na gabi? Si Yuan Laoer, punong-puno ng kasamaang balak ang batang iyan. Narinig ko lang siyang sa bakuran ay nagsasabi na ipapasa niya ang pagkamatay ng kuya niya sa atin. Nagbigti si Yuan Laoer. Ano ang nangyari? Bakit niya nagawa iyon? Siguro nakita niyang tapos na ang lakas ng pamilyang Yuan. Narinig ko nga na dahil daw nakipag-agawan siya ng asawa sa iba. Hindi niya nakuha kaya matinding hinagpis ang inabot. Hindi nga dapat iyon. Ang kapal ng mukha ng taong iyan. Bakit naman siya magbibigti? Kakaiba ang pagkamatay ng matandang walang hiya na iyan. Pero tuluyan nang bumagsak ang pamilyang Yuan. Sa mga araw na ito, siguradong hindi tatahimik ang nayon. Mas mabuti pang pumasok ako sa bundok para mangaso. Magtago muna ako habang mainit pa ang sitwasyon. Naku! Parang ito ay ang gantimpala na ibinigay sa akin ng opisyal ng county. Wooji, ano ba ito? Marahil dumating na ang gantimpala mula sa tanggapan ng county. Noon, sinabi nilang bibigyan ako ng 40 munang lupa. Mga ginoong kawal. Maaga pa pero napagod na kayo. Uminom kayo ng mainit na tsaa para uminit ang katawan. Mapalag ka talaga, kapatid Chen. Espesyal na pinahintulutan ng mahal na hukom ng county. Ang 40 munang maganda at maayos na palayan sa silangang dulo ng nayon. Simula ngayon, sa iyo na iyon. Maraming salamat sa malaki ninyong kagandahang loob, mahal na hukom. At salamat din sa abalang paglakad ninyo rito, kuya. Ang kulang lang sa county ay isang talento na tulad mo. Kapag may oras ka, siguradong dumalaw ka sa tanggapan ng county. Tiyak, tiyak. Tara. Humanap tayo ng lugar. Chen Lizeng, ikaw ang maging saksi. Tiyo San, naging pinuno ka na ng nayon. Kakapromote ka lang ng mahal na hukom ng county. Ang ganyang malulupit na tao ay napopromote pa. Talagang marunong pumili ang tanggapan ng county. Mula sa pamilya Yuan Jintang, ililipat sa iyo ang 40 munang lupa. Maraming salamat po sa inyong malaking kagandahang loob, mahal na hukom. Inaapi ninyo ang mabubuting mamamayan. Lupa iyan ng aming pamilya. Sobrang pang-aapi na iyan. Mas mabuti pang patay na lang inyo ako. Huwag ninyong isipin na wala akong alam. Ang mga lupain ng pamilyang Yuan ninyo. Galing lahat sa pandaraya at pang-aagaw sa lupain ng mga mamamayan. Hindi ako ang may sala na pagbintangan ako ng walang kabuluhan. Mga tao, dakpin siya. Ibalik siya at litisin ng mabuti. Kapatid Chen, bukod sa 40 munang lupa na ito, may isa pang huling gantimpala. Ipasok ang tao. Kapatid Chen, ito ang mahal na Ginoo. Espesyal kong pinili mula sa mga lumikas na tao. Isang dalagang malinis ang pinagmulan. Huwag na, kuya. Ako na ang magpapasalamat para sa akin. Pero itong buhay na tao, hindi ko pwedeng tanggapin. Asawa ko, maniwala ka sa akin. Talagang wala akong alam noon. Kapatid na Chen, kaloob ng mahal na opisyal ng county. Ang pagsuway sa utos ay mabigat na kasalanan. Ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang taong ito. Umalis na tayo. Umaangat na ang pamilya Chen. Nagbabago ang mga bagay sa mundo. Sino ang mag-aakala? Tapos na ang pamilya Yuan. Nakabangon na ang tanga. Pati ang punong baryo ay Chen na rin ang apelyido. Tingnan mo ang payat niyang hitsura. Mukhang marami siyang pinagdaanan. Dalaga, sumama ka sa amin.
Ilagay siya sa silid sa gilid. Parang tuod ng kahoy. Walang kibo. Walang inuming kahit isang lagok. Siguradong matindi ang dinanas niyang sakuna. Bukas ng umaga, magdadala ako ng mainit na lugaw sa kanya. Hindi pwedeng. Talaga bang hahayaan nating mamatay siya sa gutom? Mabait ang puso ng ate. Pero kung hindi niya malalampasan ang pagsubok na ito, kahit gaano pa karami ang payo ng iba, wala ring saysay. Huwag na nating pag-usapan siya. Gabi na. Hindi ba dapat magpahinga na tayo? Walang ayos. Ako muna ang aayos. Sandali, pakinggan ninyo. May tao ba sa labas ng bakuran? Baka nagkamali ka ng dinig. Kakabi ko lang. Parang may narinig ako. Mga yabag na naputol ang mga sanga. Narinig mo, nandyan na naman. May tao. Isarado mong mabuti ang pinto. Takpan mo rin ang bintana. Kapag may narinig kayong galaw sa labas. May ambush, may nakatago. Nandoon siya. Harangin ang hayop na iyan. Tumigil ka, saan ka tatakbo? Ngayon, hindi ka na makakatakas, bata. Sugod, tapusin siya. Wuji, nandito na kami. Ano ba ang nangyayari dito? Parang binutas mo ang pugad ng mga tulisan sa bundok. Bakit kada ilang araw na lang may gulo? Mga tulisan ito na pumapatay ng buong nayon. Nakapatay ako ng higit 10 sa kanila. Kaya pala, mas maging maingat ka mula ngayon. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Asawa ko. Hindi ba buhay pa ako? Kailangan kong lumaban ng buong lakas. Ate, bumalik ang Ginoo na buo at walang kapinsalaan. Talagang napakagaling. Ikaw na pasaway na dalaga. Puro pampalubag-loob lang ang alam mong sabihin. Kapag nakinig pa siya sa iyo ng ilang salita, akala mo ba ikaw na ang walang katapat sa mundo? Matutulungan mo ba akong pumatay ng isang tao? Handa akong magbayad ng anumang kapalit. Ah, hindi ka pala pipi. Pero bakit kita tutulungan? Pati pangalan mo, tinatago mo pa. Hong daw. Mga mabubuti kayong tao. Ayoko sanang idamay kayo. Kaya hindi ako naglakas loob magsalita. Sabihin mo ng malinaw. Ang mga tulisan na pinatay mo kanina. Sila ang nasa malapit sa bahay ko. May alitan ka ba sa kanila? Ang punong tulisan na iyon ang sumalakay sa akin. Kaya nga ako nagtago sa bundok. May pera ba ang mga tulisan na iyon? Magsisimula sa 10,000 tael. Hong daw. Mabuhay ka ng maayos. Baka may iba pang paraan. Alam ko namang mahirap ang bagay na ito. Nakita ko lang na napakatapang mo ngayong gabi. Kaya may naisip ako. Asawa ko kung kaya lang natin. Tutulungan natin siya. Wuji. Pagod ka ng husto kagabi sa pakikipaglaban sa mga tulisan, ano? Nasaktan ka ba? Ayos lang, hindi naman nasugatan ang buto ko. Pero, Tiyo Sham, kakatapos ko lang makarinig ng isang nakakasukang balita. Ano ang narinig mo? Sige, sabihin mo. Kahapon nagpadala sa akin ang hukuman ng isang dalaga. Ang nangyari, babae pala siyang tinatarget ng mga tulisan ng bundok Shalang. Ang bundok Shalang ang himpilan ng mga tulisan na iyon. Sabi niya sa akin, sa kubo ng mga tulisan ay may hindi bababa sa 10,000 leang na pilak. Ang matandang ulupong na iyon may ganoon karaming pilak. Pag-iisipan ko ng maigi. Tingnan mo kung makakahanap ka ng mga tauhan. Lumusob tayo at isang malaking salakay ang gawin natin. Kung gayon, bigyan mo muna ako ng ilang tael. Bakit naman, naging tulisan ka na ba, bata? Dahil ikaw na ngayon ang tagapamuno ng baryo. Sa pagprotekta ko sa nayon, napakarami kong nagastos na palaso. Dapat lang na mabawi ko man lang ang puhunan ko. Sige na, sige. Talunan ako sa usapan mo. Ihanda mo sa akin ang 20 palaso. Cash ang bayad, walang utang. Sandali.
May gusto pa akong pag-usapan sa iyo tungkol sa negosyo. Gusto kong magpagawa ng isang kasangkapan. Ang dalawang ito ay pwedeng buhatin. Hindi ko pa nagawa ang ganitong uri noon. Pukpukin lang sa pamamagitan ng bakal na piraso, ayos na. Pero ang kawaling ito, sa tingin ko, mas mapapadali ang trabaho kaysa sa palayok. Ang kawaling ito, mas praktikal pa talaga. Tingnan mo, pwede ba ito? Hindi na kita sisingilin para sa kawali mo. At sa bawat maibenta, 30% ang sa iyo. Wala akong problema. Pero tungkol sa pagbebenta ng kawali, may mungkahi ako. Paglilibot sa mga bahay. Kami sa Pandayan ang gagawa ng pag-ikot. Ano ng pag-ikot? Ibig kong sabihin, kakatok tayo sa bawat bahay. Palitan ang lumang palayok ng bagong kawa. Ang materyales ng isang palayok ay pwedeng gawing 2 kawa. Sa ganito kasimpleng proseso, pwede tayong kumita ng isang buong kawa ng puro tubo. Ikaw, tunay kang mangangaso. Nagawa na. Halika, silipin mo. Kamusta? Ang ganda. Ito mismo ang kawaling gusto ko. Kumusta kung ihahambing sa palayok? Hindi pa nasusubukan. Pero sa tingin ko, mas madaling gamitin ito kaysa sa palayok. Ako na mismo ang magluluto. Maghahanda ako ng pagkain. Tayo muna ang sumubok ng tama ng timpla. May punto ka. Fua. Maghiwa ka ng ilang piraso ng karne. Bumili ka pa ng kaunting gulay. Sige po, Tio. Ako ang magtuturo sa iyo kung paano maggisa. Siguradong mas masarap ito kaysa sa niluluto ng iyong tiyo. Ang baboy ay dapat maihalong taba at laman. Hiwain sa maliliit na parisukat. Lagyan ng malamig na tubig ang palayok. Ilagay ang karne. Dagdagan ng sibuyas, luya at alak. Tio Chen, ano na ang gagawin ngayon? Ano, Tio? Ha 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 ha. Pantay tayo sa usapan. Tinawag ka niyang Tio. Walang problema. Sige na nga, sige na nga. Hilahin na ang karne at itabi muna. Lagyan ng mantika ang kawa. Ilagay ang karne at haluin sa malakas na apoy. Pangkaraniwang paraan sa bahay. Ayos pa ang lasa. Tikman mo na. Tikman mo po muna. Sa amoy pa lang, halos mabaliw na ako sa gutom. Karne ito, ha? Siyempre, mabango. Mukha kang hindi pa nakakita ng mundo. Masarap, masarap. Ang bango talaga. Paano kaya naisip ang ganitong lasa? Isang kawa sa umaga at isa sa gabi. Iginigisa at ibinebenta sa kalsada. Para makita ng lahat ang galing ng kawang ito. Ipaubaya mo na lang kay Fua ang bagay na ito. Katatapos lang niyang matuto. May pundasyon na. Iho, hindi ka ba makapagpasalamat sa iyong guro? CJ, kinikilala ko si Tio bilang aking guro. Sa inyo ako mag-aalaga hanggang pagtanda at sa huling sandali. Hindi na kailangang gawing napaka-importanteng ritual. Lumuhod ka sa harap ng guro mo. Anong silbi ng sabi-sabi lang? Hindi ba nakakahiya? Hindi ba't kailangan ko munang hintayin ang tango ng guro? Natutunan mo na ang kasanayan, ano pa nang hinihintay mo? Buwisit. Lalo lang akong naiinis habang iniisip ko. Guro, narito ako sa harap mo. Tiyak na pagsisilbihan ka ni Fua hanggang pagtanda at sa huling sandali, guro. Mag-ensayo kang mabuti sa karnedong po. Sa susunod, ang pagpapakita ng kawang bakal sa harap ng tindahan. Sa iyo na ang lahat. Wuji. Pabalik-balik ka rito tuwing 3 araw. May binubuo ka na namang pagkakakitaan. Dinala ko rito ang kapatid mong si Chen Kun. Anong trabahong mabigat ang meron? Utusan mo lang siya. Kulang na kulang kami sa tao. Si Chen Kun, halika. Buhatin ninyo ang mga kawang na ito. Maglako tayo sa kalsada. Ilan po kayo, mga ginoo? May bakante ba sa tindahan, may-ari? May usapan ako tungkol sa kusina sa likod.
Hindi mo ba nakikitang abala kami? May-ari. Subukan mo muna. Ang karnedong po na niluto sa kawang ito. Kung may oras ka, kapatid. Maaari nating pag-usapan ng masinsinan. Hindi magalang ang tumanggi. Magkano ba ang halaga ng kawang mo, kapatid? 2 pilak. Mukha lang itong karaniwang kawa. Nag-iba lang ng kaunti ang hugis. Mas mahal lang ng 1 o 2 pilak. May papakita ko mismo rito. Malalaman agad ng may-ari. Ang tunay na silbi ng kawang ito. Madali lang, ako na ang bahala. Bigyan mo ako ng pwesto sa kalan. Gusto kong tikman. Ang luto ng iba. Sino sa inyo ang bakante, iho? Tulungan mo akong ilabas ang ulam na ito. Ako na, ako na. Ginoo, ano po ang tawag sa putaheng ito? Nilaga at giniisang karne ng baboy na may pulang damo. Sige po. Iho, binili ko na ang 10 kawang ito. Pero may isang kondisyon. Kailangan mong ituro sa akin ang teknik na ito. Ibigay ninyo sa mga kusinero ko sa kusina. Ang husay ni Aling Lee sa tindahan ay minana na sa pamilya. Hindi pwedeng ikalat ng basta-basta. Gustong bumili ng kawali ng matandang iyon, dala pa ang sarili niyang resipe. Mag-impact ka na at umalis. Magbibigay ako ng presyong patas. 22 tael. 32 tael ang resipe ng putahe. Kung kulang pa iyan, wala nang usapan. CJ. Ang dongpo na baboy at ang muling nilutong baboy na ito. Akin na ang mga resipe ng 2 putaheng ito. 60 tael. Ay. Sige na nga, sige na nga. May sasabihin pa ako. May kagalang-galang na panauhin sa harap. Naamoy na niya ang sarap. Pipili pa siya ng putahe. Gusto niyang tikman ang nilutong baboy mo kanina. Ah. Kuya, pakiusap, tulungan mo ako. Pawang mga mararangal na panauhin iyan. Bibigyan kita ng 12 tael na pabuya sa hirap, pwede ba? Kung hindi dahil ikaw ang unang umorder. Talagang hindi na ako gagalaw pa. Ihalo. Isang platong ginisa, may 12 agad. May panauhin na naman si kuya. Umorder siya ng 5 plato ng muling nilutong baboy. Kuya, magdadagdag pa ako ng 50 tael. Hindi natin pwedeng mapikon ang mga taong nasa labas, ha? Ito na ang huling kawali. Talagang hindi na kaya. Kuya, uminom ka muna ng tsaa at magpahinga. Ako na ang kukuha ng pilak sa kabahayan para sa inyo. Sabihin mo nga, bakit ba tayo nandito? Ibebenta na ba ang kawali na iyan? Naibenta na. At ang 10, natutuhan mo na ba? Alam ko na kung paano hiwain ang sariling karne. Napakabilis ng hiwa. Hindi ko makita ng malinaw. Ikaw na hangal. Ikaw ang dapat matuto. Ang dapat mong matutunan ay ang kapal ng mukha ni Kuya Wuji mo. Huwag mo akong gayahin ng ganyan. Hindi mo iyan matututuhan. Naiintindihan ko na, Kuya Wuji. Ginoo, ito na ang inihanda para sa inyo. 300 tael na pilak. Isipin mo nga, ilang taon ka na bang tulisan para umabot dyan? Ah, hindi naman tama iyan. Para kumita. Ayos na, Tiyo Sham. Laway mo ay halos dumaloy na sa aking supot ng pera. Ito ang ibinigay sa akin ng may-ari ng tindahan. 300 tael nga. Aking sinta. Ni minsan sa buong buhay ko, hindi ko pa nakita ng ganito karaming pilak. Yumaman na si Kuya Wuji. Totoo, ang laking yaman ang nakuha natin sa pagkakataong ito. Ha! Hindi pa rito nagtatapos.
Ang magagandang pasabog ay nasa bandang huli pa. Sumama ka sa akin at maglakad sa kalye para ibenta ang kawali. Lumapit kayong lahat at silipin ninyo. Tingnan ninyo. Igisa ang kawali, igisa ang mga ulam. Tikman ninyo kung ano ang lasa. Ang bango, hindi pa ako nakakakain ng ganito. Kailangan kong makuha ang teknik na ito. Hindi pwedeng mamatay ang aking asawa nang walang maiiwan. Ang mahuli ang tiyan ng lalaki. Ay ang mahuli ang puso niya. Tama, gusto ko ng isang kawali. Lahat may bahagi, lahat may bahagi. Isa-isa kayong lumapit. Ha ha ha. Ang hiwaga ng kawaling ito ay parang pag-alis ng hukuman sa rekomendasyon at pagtatatag ng pagsusulit sa serbisyo. Lahat ay makakatikim ng tunay na lasa mula sa kawa. Ano ba ang tunay na lasa sa kawa? Sinasabi ko na nga sa iyo, hindi mo pa rin maintindihan. Ito ang tawag sa kawaling mailalim at saysay. Marunong ka naman sa kultura. Nagtitiwala ako sa iyo. Ako ang kukuha ng isang kawa. Ako rin. Guro, tikman na ninyo ang karnedong po na niluto ko. Pwede. Ang lasa nito ay halos kasing husay na ni Wuji. Hindi masama. Masasabi ng natuto ka na. Talaga ba, napakaganda. May talento nga ang batang ito. Ako na matanda nitong mga nakaraang araw. Napakapihikan na ng dila ko. Ha ha ha. Matandang tupa. Huwag nang magpahinga. Ilang bagong kawa na ang nagawa. Bagong kawa. Kapatid Chen, hindi ba nakakuha ka na ng mahigit 60 piraso? Matandang tupa. Utang pa natin ngayon ang 100 piraso. Anong sabi mo? Magkano pa ang kulang? Huwag mag-alala. Kung hindi ko na kaya, ipatitigil ko sa kanila ang pagbenta. Bigyan kita ng kaunting hinga. Walang ganyan. Walang ganyan. Walang ganyan. Nadala lang ako sa saya. Sobrang tuwa ko lang. Yung kulang na 100 piraso. Sa makalawa, siguradong matatapos iyan. Ginoo, ito. Napakaraming pilak. Wuji, magsabi ka ng totoo sa akin. Pumunta ka ba at ninakawan ang bangko ng pera? Huwag kang mag-alala, aking sinta. Malinis at tapat ko itong kinita. Ha ha ha. Sa pagnanakaw sa bangko, hindi iyan aabot sa bilis niyang magbenta ng kawali. Monting Wuji. Mukhang kaunti lang ang tao sa tindahan ni Old Yang. Balak kong humanap ng ilang binata para tumulong sa pandayan at paggawa ng kawa. Ang talinong pakana ni ikatlong tiyo. Pagdating nila sa pandayan, kailangang sumunod sa mga patakaran at sa sinabi ni Old Yang. Ayos na. Ako ang nagbabantay rito. Sinong mangangahas mandaya o magpabaya? Babaliin ko ang mga binti niya. Nanay, tatay, nakauwi na ako. Saan mo ninakaw iyan, bata? Hindi ninakaw. Ibinigay ni kapatid Wuji. Sweldong panggawa iyon 3 leang ng pilak. Sweldo iyan akala mo tanga ako. Sa pagbenta ng kawali, kikita ng 3 leang ng pilak. Ako nga hindi kumikita ng ganyan sa buong taon. Talagang sweldo iyon. Pera iyon sa pagbenta ko ng kawali para kay kapatid Wuji. Anong kaguluhan na naman iyan? Ibaba mo na ang walis. Ang batang ito ay nagnakaw ng pera ng iba. 3 leang mismo. Ang galing mo ha. Chen Kun, naglakas loob kang magnakaw ng pera. Ako man kahit naghihirap ay hindi kailanman nagnakaw ng anuman. Tumigil ka riyan. Bago ninyo ako bugbugin hanggang mamatay. Punta muna kayo at tanungin si kapatid Wuji. Ang batang ito ang sabi niya. Binigyan mo siya ng sweldo ngayon. Binigyan ko. Hindi niya dinala pa uwi ang pera. Dinala niya nga pa uwi. Kaso medyo marami. Hindi naman marami ang 3 leang ng pilak. Kapag sanay na siya, mas marami pa ang kikitain niya. Hindi pwede, sobra na ang 3 leang. Kung gusto mong ibigay iyan, kabutihan mo iyan. Pero sobra talaga iyan. Ngayon ay nakabenta si Chen Kun ng mahigit 20 kawa. Iyan ang tamang halaga. Kung hindi maibenta bukas, wala ni 5.
Ikaw na batang pasaway. Mukhang tama ang napili mo. Tio, kumain ka na ba? Mamaya, sabay tayong kumain ng kaunti. Hindi ako kakain. Umuwi na lang tayo at doon kumain. Bilisan mong magpasalamat kay Kuya Wuji. Simula ngayon, pwede mo nang di pakinggan ang sinasabi ng tatay mo. Pero si Kuya Wuji, kailangan mong sundin. Kuya Wuji, pasensya na at napatawa kita. Ganito na sina Itay at Inay mula pa noong bata pa ako. Hindi pa. Ang perang ito, sapat na para sa atin sa mundong ito. Na mabuhay ng walang alalahanin habang buhay. Ako na ang magtatabi ng busog na ito para sa iyo. Sa susunod, hindi mo na kailangang pumunta pa sa malalalim na bundok para isugal ang buhay mo. Asawa ko. Hindi pwedeng itago ang busog na ito. Balak ko ring gastusin lahat ng perang ito. Gastusin lahat. Bibili ka ng lupa. Hindi ako bibili ng lupa. Asawa ko. Naaalala mo ba si Hongdo na humingi ng tulong sa atin? Tungkol ba sa pagharap sa mga tulisan? Naaalala mo ba ang dalagang iyon na napakasaklap ng kapalaran? Kung may ganoon talaga tayong kakayahan. Ang bundok siya lang ay banta sa gramong ksisyan. Lagi itong nakaamba na panganib. Kakastart pa lang ng aming negosyo sa mga kawa. Mas mabuti pang magpakaingat at mabuhay ng payapa. Kaysa gamitin ang perang ito para alisin ang ugat ng gulo. Hindi ko alam ang pakikipagdigma. Pero alam kong tama ang ginagawa mo. Hindi naman kalakihan ang mga ito. Kunin mo na lahat. Basta, gawin mo. Ako na ang magbabantay sa bahay. Sabi ni Tio Ikatlo. Sumama kayo kay Kuya Uji at magtrabaho. Sa isang araw, pwede tayong kumita ng halos 100 wen. Ngayon, kahit bumira pa tayo ng malaking maso. Kailangan ko ring magbigay ng mas malaking puwersa. Sabi na rin ng nanay ko. Simula ngayon, pwede nang di sundin ang sinasabi ng tatay ko. Pero ang sinasabi ni Kuya Uji, kailangan sundin. Wuji, mga kasama. Kumpleto na ang mga gamit. Kailan tayo pupunta sa pandayan at magsisimula? Tara! Mga kapatid, sumama kayo sa akin sa pandayan. Ngayon, may pasiklab tayong gagawin. CJ. Wuji. Ang tungkol sa bundok siya lang. Kumusta ang mga nahanap mong katuwang? Tio Ikatlo. Ang katuwang ay malayo pa sa dulo ng langit. Pero malapit lang, nasa harap mismo. Nasa harap mismo. Ha! Matandang yang. Sandali, itigil muna ang paggawa ng mga kawa. Gamitin ang perang ito. Gumawa ng 30 itak. At 30 set ng bakal na baluti. Ay! Kapatid na Chen. Kung may pera, gusto ko ring kumita. Pero kahit ang pinakamagaling na kusinera, hirap magluto kung walang bigas. Pero kahit maubos ang lahat ng bakal na materyales, ay malayong-malayo pa rin sa halagang iyon. Hindi rin kakasya ang kakayahan naming tatlo ni na Tio Ikatlo at Tio Sham. Kung hindi pa rin sapat, itabi na ang mga itak at unahin ang baluti. Para maprotektahan ang mga kapatid. Kung baluti lang ang gagawin, saka lang talaga halos sapat. Paano na ang mga sandata? Hindi ba pwedeng hayaan na lang ang mga kapatid na pumunta ng walang dala? Gamitin natin ang kandilang puti bilang mahabang pamalo. Mga kapatid natin ay mga magsasaka lang. Hindi ko mapraktis ang tabak. Pero sa mahabang pamalo, isang hataw lang. Bawat pulgada ay may lakas. Ay, mahusay. Ikaw na bata ka, paano ba talaga gumana ang utak mo? Mga kapatid, sa bundok siya lang, napakaraming kasamaan. Ngayon kumita tayo ng pera. Baka bumaba sila ng bundok para mangagaw. Sino ba ang hahamon sa akin sa ganyang lakad? Bantayan natin ang ikabubuhay natin. Bawat isa, kumuha muna ng 2 pilak para sa pantusto sa bahay. Kuya Wuji, ako sayo. Ako sayo ng 1,000. Isama mo na ako. May iron armored na mahabang pamalo na. Wala kaming kinatatakutan. Bantayan ang pera natin. Tapos na. Bakit ba si Chen, hambog ka? Kaya mong magdala ng mga tao at magbenta ng kaldero at kumita ng malaki. Kumain ng masarap at uminom ng maanghang. Kahit isang mangkok na sabaw, hindi ko maabot.
Chen Wuji. Itong malaking swerte. Hahayaang kitain mo ito ng buhay. Pero hindi mo ito maubos. Ay. West Mountain Village. Chen Wuji. Hintayin mo lang ako. Pinuno. Ang batang ito sa ibaba ng bundok ay tuso at palabiro. Nahuli na namin siya. Sabi niya may napakalaking yaman siyang iaalay sa inyo. Napakalaking yaman. Kung hindi mo maibuga ang dahilan at kabulastugan. Ngayon papatayin ka namin bilang alay sa tabak. Maawa po kayo, dakilang Panginoon. Ako po ay taga West Mountain Village. Sa nayon namin, may hambog na ang pangalan ay Chen Wuji. Kamakailan lang ay yumaman siya. Hindi ko kulangin sa ilang daang ginto ang halaga. Akala mo hindi ko pa napuntahan ang bulok na lugar na iyon. Sinasabi mo ba sa akin ang kasinungalingan? Nangako ako gamit ang buhay ko. Nakita ko mismo. Nagbalik siya na may dalang malaking supot ng pilak. May ilang magaganda at maningning na dalaga pa sa bahay niya. Parang mga diyosa. Kapatid Chen. Itinapon lahat ng mabuting bakal sa palengke. Matibay talaga ang bakal na ito. Hindi tumatagos ang tabak. Talagang mabigat ang baluti na ito. Pero ngayon pakiramdam ko. Parang isa akong general. Mga kapatid. Suotin ang baluti. Masasalo nito ang mga tabak at sibat ninyo. Kunin ang mahabang pamalo. Makakalapit ang mga tulisan. Mga tulisan sa bundok siya lang. Akala nila tayo ay mga tupang pwedeng katayin ng kahit sino. Hindi tayo upo na lang at hihintayin ang hataw. Ngayong gabi tayo ang unang aatake. Unang aatake tayo. Pabagsakin natin ang bundok siya lang. Ginoo, punasan mo muna ang pawis mo. Ang pilak sa bahay ay maayos nang nakatago, makapapahinga ka na. Salamat, Yue. Isara ninyong mabuti ang tarangkahan. Ngayong gabi, kahit anong ingay ang marinig. Huwag kayong lalabas. Ngayong araw, dinala ng Ginoo ang mga kawal para lumaban sa mga tulisan. Wala akong maibabalik na ganti. Mula ngayon, ang buhay kong ito ay para na sa angkan ng Chen. Dadaan ako sa apoy at tubig. Handang mamatay para sa layunin. Tinatanggap ko ang iyong mabuting kalooban. Ang pagsalakay ko sa bundok siya lang ay ginawa ko rin para maprotektahan ang aking mga pilak. Kasabay na rin ang paniningil ng utang na dugo para sa inyo. Maghintay ka lang sa bahay ng mapayapa. Wuji. Dalhin mo ang mga kapatid at pumunta na kayo. Kung paano kayo umalis, dapat ay ganoon din kayong makabalik ng buo. Umuwi kayo agad. Huwag kang mag-alala, asawa ko. Yung 10,000 pilak ng mga bandido. Aabangan kong mabawi at ipapagawa kita ng malaking mansyon. Humayo na. May kalaban. Kunin ang mga kagamitan. Pumuwesto, labanan sila. Mga hamak na taong bundok lang pala. Naghahanap ng kapahamakan. Ituloy ang pag-atake. Umiwas sa gilid. Palibutan niyo silang lahat. Chiyo Sham. Magpaligsahan tayo kung sino ang mas maraming mapapatumba. Akala mo ba matatalo mo ako? Huwag kang gagalaw. Kapag gumalaw ka pa, dudurugin ko ang panga mo. Wuji, Chiyo Sham. Dali, tingnan ninyo ito. Ang lahat ng itinago sa kuta ng mga bandido. Narito silang lahat. Tabi, tabi muna. Huwag kang malikot ang kamay. Hayaan mong si Tio ang magbukas. Ha ha ha. Yaman na tayo. Ang ating gramong ksisyan ay tuluyan ng yayaman. Magkano kaya lahat ito? Hindi bababa sa 10,000 pilak. Wuji. Mula ngayon, makakakain na tayo ng karne araw-araw. Ang mga kapatid na sumama sa akin ngayong gabi ay bibigyan ko ng malaking pabuya.
Lahat kayo ay makakatanggap ng gantimpala. Ang masaganang buhay ng Gramong Xishan. Nagsisimula na. Mabuhay si Wuji. Tapos na ang lahat. Bakit ang galing ni Wuji? Lahat ng kayamanan ay napunta na sa kanya. Hindi ako makapaniwala. Tama nga pala. Hanapin ang ikalawang pinuno. Wuji, ang pagkakagawa mo sa bahay na ito ay mas maganda pa kaysa sa bakuran ng mga opisyal sa bayan. Ang mga ladrilyo at ukit na ito. Aba, tila naiinggit si Chio rito. Kung nagustuhan mo ito, Chio, maaari kang lumipat dito anumang oras. Ang mga kasamahan natin sa pamilyang Chen, para makatayo ng matatag sa Gramong Xishan, ay dahil sa suporta mo at ni Chio Sham. Chio, huwag ka lang nakatayo riyan. Halika, tikman ang mga bagong prutas. Wuji, magpahinga ka na rin. Mamayang gabi, ako na ang magluluto. Magsasalo-salo tayong lahat. At magkakaroon ng masayang piging. Susundin ko ang lahat ng sinabi mo, asawa ko. Ginoo. Naghahandog po si Iway ng isang baso para sa inyo at para sa ate. Kung hindi dahil sa pagtulong ng Ginoo. Natatakot ako na. Baka naging kalansay na ako sa tabing daan. Hindi ko na sana naranasan ang ganitong buhay. Higanti na ni Hongdo. Ang kabutihan ng Ginoo ay hindi matatawaran. Mula ngayon, ang seguridad ng mansyong ito ay ipapangako kong babantayan gamit ang aking buhay. Isang pamilya na nating lahat ito. Huwag na tayong magkahiyaan. Mamuhay lang tayo ng payapa at tahimik. Lalo pang aasenso ang ating kabuhayan. Tama, Tagay. Kuya Wuji, masama na ito. May malaking pangkat na mga tulisan mula sa bundok. Papunta sila sa ating nayon. Hindi bababa sa 20 o 30 sila. Asawa ko, isama mo si Wei at Hongdo. Umatras kayo sa loob ng silid. Ngayong gabi, kahit ano pa ang mangyari sa labas. Kahit anong ingay o gulo. Huwag na huwag magbubukas ng pinto. Hindi ako natatakot. Ikaw na ang bahala sa kalaban at huwag kang mag-alala. Ako ang bahala rito sa bahay. Ginoo, huwag po kayong mag-alala. Sino mang mga has lumusob sa loob kahit isang hakbang lang. Dadaan muna sa bangkay ko. Tiyo San, Tiyo Sham. Bakit kayo nandito? Nagbabantay kami sa bungad ng nayon. Nakita naming si Chen Kun na batang iyon. Natumakbo rito na parabang napapahalik sa lupa. Alam naming may malaking nangyari. Ang mga nakatakas na nalalabi ng bundok siya lang. Dumating na para lumusob. Nasaan ang mga kapatid natin sa nayon? Huwag kang mag-alala nang marinig nilang may mga tulisan. Mahigit 30 kapatid na. Ang nakapwesto sa likod ng mga silid at naghihintay ng utos. Mabuti. Kung mangahas silang manloob at mangagaw. Isarado natin ang pinto at ubusin natin sila. Ha! Hindi yata tama ito. Baka naligaw sila. Paanong bigla na lang silang sumulpot? Malaki ang mansyong ito. Ulol! Tiyak na pakay nila ang pagsalakay sa atin. Galing sa mga salapi ng kampo ng mga tulisan iyan. Nasa loob ang pilak, mga kapatid. Wasakin ninyo ang malaking pinto. Pasukin at patayin sila. Sugod! Lumabas ka, Chen Wuji, at humarap ka sa kamatayan. Matagal na kitang hinihintay. Kilos! May nakatagong mga tauhan. Zhang Ergao. Ikaw na traidor na hayop. Sinadya mong maghanda ng patibong. Dinala mo ako rito para mamatay. Hindi iyon ayon sa usapan ng pinuno. Hindi ko alam. Hindi ako taksil, sa totoo lang. Papatayin kita, hayop ka. Dakpin siya.
Nahuli silang lahat. Mga payaso lang ang mga iyan. Maihanay ng bakal ang gramong sisya natin na nakatayo rito. Kahit ang pintuan pa ay hindi nila malalampasan. Ang ulol na si Wuji na ito. Ano pa ang pwede nating gawin sa kanya? Bukas ng madaling araw. Kasama ang grupong ito ng mga tulisan. Ihahatid natin sila sa himpilan ng county. Poprotektahan natin ang bayan at ang mga tao. Baka nga ang Panginoon ng county magbigay pa sa atin ng ilang daang pilak. Mga kapatid, ang ugat ng sakuna ng bundok siya lang. Ngayong gabi, tuluyan na nating putulin. Mula ngayon, ang kaldero ng gramong sisya natin ay maibibenta na sa buong katimugang lalawigan. Bawat sentimong kinikita natin ay mapapanatili nating maayos at ligtas. Itatabi natin sa sarili nating bulsa. Kahit magulo pa ang mundong ito, basta iisa ang puso at pagtutulungan natin. Ang gramong sisya na ito ang magiging ating tahanan at kabuhayan. Isang muog na matibay na parang bakal. Sumunod lang kay Wuji at magtatagumpay ang gramong sisyan.